Alexa, POV. Halos mahigit isang oras din ang lumipas bago bumalik si Will dito sa condo unit niya na may bitbit ng mga plastic na kung ano-ano. Hula ko, namili siya ng mga pagkain pero mas nagulat ako nang iabot niya sa akin ng isa pang plastic na dala-dala niya. Para sa'yo, mga damit yan. Para naman makapagpalit ka na, nakangiti nitong wika sa akin. Sa hindi ko malamang dahilan, muli ako nakaramdam na matinding hiya sa kanya. Hindi nagtatanong si Will kung bakit ganitong suot ko ngayon, pero alam ko may idea na din siya. Sino ba naman ang hindi magdududa kung ang kasuotan ko ngayon ay damit ng isang lalaki? Tapos dadaanan niya pa ako sa isang alanganing lugar na bihira lang daanan ng isang public transpo. Salamat, hayaan mo kapag nakaluwag-luwag ako, babayaran ko to. Pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Don't mention it. Sige na, magpalit ka na muna ng damit habang hinahanda ko sa table ang mga pagkain. Kumain ka muna bago ka muling matulog. Nakangiti nitong sagot. Salamat, Will. Kaya lang hindi na siguro ako magtatagal. Kailangan ko na rin sigurong umuwi. Digas ko naman kaagad sa kanya. Natigilan to habang may pilit na ngiti na kumawala sa labi niya. Alexa, dumaan ako kanina sa lugar niyo at nandun pa rin ang mga taong iniiwasan mo. I think hindi magandang idea na umuwi ka ngayon araw na doon. Nag-alala ako at baka may masamang mangyari sa iyo. Seryoso niyang sagot. Hindi naman ako makapaniwala. Hindi ko akalain na ganun kadesperado ang sarili kong ama na si Gerardo na makausap ako. Hindi ko talaga alam kung ano ba talaga ang pakay niya at bakit niya pa ako ginugulo. Ngayong-gayong malinaw naman sana dito na hindi talaga ako interesado sa negosyo nito. Malugi na siya kung malugi. Wala akong pakialam. Noon pa man alam kong wala nang pakialam sa akin ng taong yun. Hindi anak ang turing sa akin kaya alam kong kaya ako nitong ipahamak sa isang iglap lang. Pwede ba ako dito kahit isang gabi lang? I mean, promise, magbabayad na lang ako ng parang renta para… Alexa, ano ka ba? Kung ano man ang ginagawa ko ngayon, isipin mong tulong ko ito sa'yo. Sa totoo lang, matagal nang bakante ang unit na ito. Walang ibang nakatira kaya pwede mo itong gamitin hanggat gusto mo. Kung naiilang ka sa akin pagkatapos nating kumain, aalis din naman na kaagad ako. Hindi ko nga pala nabanggit sa'yo, pero ine-expect ako nila mommy sa bahay, lalo na't kakarating ko lang galing sa US. Nakangiti nitong sagot sa akin. Muli ako nakaramdam ng hiya sa kanya. Buti pa itong si Will, napakabait. Kung sino man ang babaeng mapupusuan nito, tsaka kung napakaswerte nito. Napaka-perpekto kasi talaga ng pag-uugali nito eh. Kagaya ng sinabi ni Will, pagkatapos naming kumain, kaagad nitong nagpaalam sa akin na aalis na daw. Nangako pa nga ito sa akin na babalikan niya daw ako bukas ng umaga at siya na daw ang maghahatid sa akin para makauwi na din ng bahay. Labis ang pasasalamat ko sa kanya dahil sa malaking tulong din talaga sa akin tong ginagawa niya. Nagpalipas ako ng buong gabi sa condo ni Will na may peace of mind. Alam ko kasi naligtas ako sa lugar na ito, kaya naman hindi na din nakakapagtaka na nakatulog ako ng maayos. Nagising ako kinaumagahan na mas magaan ang pakiramdam ko. Masarap talagang gumising sa umaga kapag may nakukuha ka ng sapat na tulog. Nagpasya din akong maligo at saktong katatapos ko lang magbihis. Dumating naman si Will na may bitbit na namang mga pagkain. Good morning, kamusta ang pagstay mo dito? Magiliw na bati niya sa akin. Kaagad naman ako napangiti. Perfect, nakatulog ako ng mahimbing. Thank you Will ha, the best ka talaga. May halong biro kong sagot. Natawa naman ito't niyaya na akong kumain. Pagkatapos namin kumain, nagpresenta din siya kaagad na ihatid ako sa bahay. Kaagad din naman akong pumayag. Habang nasa biyahe kami, bigla akong naisip na kailangan ko nga palang pumasok ng trabaho. Bigla ko ding naalala na baka hinihintay na ako ng amo ko na si Luther. Shit, oo nga pala. Si Sir Luther, bakit ko nakalimutang kailangan ko nga palang pumasok ng trabaho ngayong araw? Halos 8:00 na ng umaga at mukhang malalagot yata ako nito eh. Eksakto 8:00 ng umaga na huminto ang kotse ni Will sa tapat mismo ng masikip na iskinita kung saan ako nakatira. Pagkatapos kong makapagpasalamat dito, dali-dali na akong bumaba ng kanyang kotse. Isang tango at matamis na ngiti ang naging tugon nito sa akin bago't umarangkada paalis. Akmang maglalakad na sana ako papasok ng iskinita para sumilip na muna ng bahay bago pumasok sa trabaho na nakasalubong ko naman si Rita. Nang makita ko nito, hindi nakaligtas sa mga mata kong pag-alala sa mukha nito. Alexa,
Saan ka ba galing? Alam mo bang kahapon pa kita hinahanap? Seryoso niyang tanong sa akin. Natameme naman ako. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kanya. Pinapahanap ka din ni Sir Luther. Kagabi halos magdamag kanyang inabangan dito sa may labasan. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit hindi kita makontak? Seryoso nitong tanong. Mahabang storya, Rita. Pasensya ka na talaga. Hayaan mo, magkakwento ako kapag may mahaba tayong oras. Sa ngayon, kailangan ko na munang umuwi ng bahay para kumuha ng perang pamasahe para makapasok din ako sa trabaho ngayong umaga. Sagot ko rin naman kagad sa kanya. No need na. Huwag ka na umuwi ng bahay. May extra naman akong dalang pera. Ililibre na lang kita sa pamasahe. Seryoso niyang sagot. Walang pagdadalawang isip na pumayag din kaagad ako. Tama siya. Late na nga kami at kapag umuwi pa ako ng bahay, mas lalo kaming malilate. Mabuti na lang at may dumaan din kaagad na pampasaherong jeep sa harapan naming dalawa ni Rita. Kaya mabilis na rin kaming sumakay. Kagaya ng inaasahan, sobrang late na talaga namin. Eksaktong 9:00 na kami nakarating ng opisina kung saan nagkakanya-kanya na kami ni Ritang dumiretso tsaka kanya-kanyang department. Si Rita ay sa 3rd floor at ako naman ay sa top floor kung saan matatagpuan ang opisina ng CEO na si Sir Luther. Alexa, bakit ngayon ka lang? Nagtataka pa ngang kaagad na tanong ni Miss Misty nang mapansin niyang pagdating ko. Pilit naman ako ngumiti sa kanya. Si Sir Luther, nasa loob ba? Kinakabahan kong tanong. Alam ko kasi mukhang malalagot ako dahil na late ako. Yes, nasa loob siya. Kaya lang mainit ang ulo eh. Teka lang, bakit ka nga pala late? Seryosong tanong niya sa akin. Akmang sasagot na sana ako nang pareho naming narinig ang pagtunog ng kanyang telepono. Sinagot naman kagad to ni Miss Misty habang nakatitig sa akin. Yes sir, nandito na po siya. Noted po. Narinig ko pang sambit niya bago niya muna ibinaba ang telepono. Ine-expect ka na ni Sir Luther sa loob ng opisina niya kaya pumasok ka na sa loob, Alexa. Seryoso niyang bigkas. Kahit na medyo kinakabahan, no choice ako kundi ang dahan-dahang naglakad patungo sa pintuan. Pagkadating ko doon, huminga na muna ako ng malalim bago ko pinihit ang seradura at dahan-dahang binuksan ang pinto. Where have you been? Come inside and let's talk. Isang seryoso at may halong galit na boses ang kaagad na sumalubong sa aking pagbungad ko pa lang sa pintuan ng opisina ni Sir Luther. Kinakabahan naman akong kaagad na pumasok at isinara ang pintuan habang malakas ang kabog ng dibdib ko. Sorry po kung late ako ngayon. Hindi ko natuloy pang sasabihin ko nang bigla akong maramdaman ang madiin na paghawak niya sa braso ko. Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang nagpakita? Alam mo bang kahapon pa kita pinapahanap? Galit niyang muling tanong sa akin. Napatingin naman ako sa kanya at hindi ko mapigilan na makaramdam ng takot nang mapansin ko ang galit sa kanyang mga mata. Luther, nasasaktan ako. Mahinang daing ko. Masakit naman talaga eh. Hindi yata siya aware na sobrang diin ang pagkakahawak niya sa braso ko. Feeling ko nga magkakapasa ako eh. Mas masasaktan ka kapag hindi ka magsasabi ng totoo sa akin, Priscilla Alexa Romualdez. Sa pagkakataon ito, malakas ng boses niya at nagbabaga ng mga mata niya na nakatitig sa akin. Lumandi ka ba? Naghanap ka ba ng ibang lalaki na willing kang bayaran kapalit ng katawan mo? Bakit? Hindi pa ba ako kontento sa'yo? Galit niyang sigaw. Kaagad namang nalaki ang mga mata ko sa gulat. Ni sa hinagap, hindi ko kasi talaga akalain na maririnig kong katagang yun mula sa bibig niya. Pinagbibintangan mo ba ako? Ganun na lang ba kababang tingin mo sa akin, Sir Luther? Naiiyak kong tanong sa kanya. Napansin kong pagtaas ng kabilang sulok ng labi niya bago niya ko mariing hinawakan sa aking baba at inangat ang mukha ko pataas. Bakit? Gaano ka kalinis para tanungin mo ko ng ganyan, witch? Galit niyang sigaw kaya hindi ko na napigilan ang paglandas ng luha sa aking mga mata. Sa kauna-unahang pagkakataon, may tumawag sa akin ng katagang bitch. Porkit minsan niyang naangkin ang katawan ko kapalit ng pera. Ganito na lang ba kababang tingin niya sa akin? Luther, anong ibig mo sabihin? Hindi kita maintindihan. Bakit ka pa nagagalit? Naiiyak ang tanong sa kanya. Hindi mo ko maintindihan? Gaano ba kapuro lang utak mo para hindi mo ko maintindihan, Priscilla? Galit niyang sigaw sa akin. Nanlilisik pa rin ang kanyang mga mata habang nakatitig sa akin na siyang naging dahilan. Kaya naman lalo ko nakaramdam ng matinding takot. Ano ang sabi ko sa'yo kahapon? Hintayin mo ko sa villa dahil babalik ka agad ako. Pero anong ginagawa mo ha? Sinusumundo sa'yo kahapon? Galit niyang bigkas.
Kaagad naman lalaki ang mga mata ko sa gulat. Paano niya nalaman na kasama ko kahapon si Will? Nakita niya ba? Akala ko iba ka sa lahat pero nagkakamali ako. Isa ka rin palang walang kwentang babae. Isa kang babae na pwedeng tapalan ng pera para bumuka ka. Nakangisi nitong wika pero ramdam kong pait sa boses niya. Now, okay fine. Kung gusto mo ng pera, ibibigay ko sa'yo. Ako na lang munang magiging kliyente mo hanggang sa magsawa ako sa'yo. Wala kang ibang gagawin kundi ang paligayahin ako sa mga oras na gusto ko. Galit niyang wika at gano'n na lang ang gulat ko nang bigla niya na lang haklitin ang suot kong blouse. Na siyang dahilan kaya napunit ka agad yun. Kaagad ako napayakap sa sarili ko para takpan ang hubad kong katawan na malaya niya nang napagmamasdan ngayon. Lalo naman ako nahintakutan at wala sa sariling napayakap sa sarili ko. Sir Luther, ano ba? Hindi ako kagaya sa mga babaeng iniisip mo. Nagmagandang loob lang si Will na isakay ako ng kanyang kotse dahil… Will? Well, siya bang kasama mo mula kagabi hanggang sa magdamag? Nakailan kayo? Nasatisfied mo ba siya? Well, ako naman ngayon ang pagsilbihan mo, Priscilla. Galit niyang sigaw sabay bitaw niya sa mariing pagkakahawak niya sa baraso ko. Hindi ko na napigilan pang pagpatak ng luha mula sa aking mga mata. Imbis na maawa siya sa akin, ginisihan niya lang ako at walang sabi-sabing kinalas niyang sinturon ng kanyang suot ni trousers at hinubad yon. Lalo naman ako nahintakutan at napaatras. Afraid? Alam mo, kung makaasta ka sa akin ngayon, akala mo napakalinis mong babae. Now it's my turn. Shock it! Galit niyang bigkas. Hindi ko na napigilan pang mapahagulhol ng iyak. Sir Luther, no! Hindi! Ayaw ko! Umiiyak kong bigkas pero impit ako na patili. Nang bigla niya na lang akong hawakan sa aking magkabilang balikat. Pinilit niya akong paluhurin sa harapan niya kaya wala na akong nagawa pa. Mas malakas pa rin siya kumpara sa akin. Sa pagkakaluhod ko sa harapan niya, halos ipagduldulan niya sa mukha kong tayong-tayo niyang alaga. Huwag mo akong bigyan ng dahilan para mas lalo kang saktan, Priscilla. Do it! Galit niyang sigaw sa akin. Naramdaman ko pang ang halos pa sa bunot na paghawak niya sa buhok ko at masakit yun. Feeling ko hihiwalay na sa anit kong buhok ko. Labag man sa kalooban ng lahat, wala na ako nagawa pa kung hindi sundin ang nais niya. Gamit ang nanginginig kong kamay, hinawakan kong espada niya at ginawa ang nais niya. Hindi ako eksperto sa mga ganitong bagay, pero kailangan kong gawin. Alam kong hindi nagbibiro tong si Sir Luther. Alam kong kaya niya akong saktan kung gugustuhin niya. Pagkatapos niyang makaraos, sinila niya ako patungo sa may sofa. Sir Luther, tama na. Please, maawa ka sa akin. Ayaw ko na. Halos maghalo na ang sipon at luha ko sa matinding pagmamakaawa sa kanya. Sabog-sabog na rin ang buhok ko pero halimaw talaga siguro siya. Basta niya na lang akong ipinahiga sa sofa. Sir Luther, tama na. Tama na sabi eh. Nakikiusap kong bigkas. Pero tila bingi si Luther at patuloy lang sa ginagawa niya. Pagkatapos ng mainit na sandali sa pagitan naming dalawa ni Luther, tulala ako na paupo sa sofa. Siya naman ay parang wala na naupo sa kanyang swivel chair at nagtrabaho ulit. Wala naman siyang binigay na office work sa akin. Gusto ko na nga sanang umuwi dahil mukhang wala naman akong gagawin ngayong araw, kaya lang nahihiya naman akong lumabas ng opisina. Punit-punit kasi ang suot kong blouse. Muli ako napatitig kay Sir Luther nang maramdaman ko na mula sa pagkakaupo sa kanyang swivel chair. Bigla tong tumayo. Naglakad to sa pinakadulong bahagi ng opisina at may pinindot siya. At kaagad na nalaki ang mga mata ko sa matinding pagtataka ng bumukasyon na para bang pintuan. Parang isang secret door. Halika dito, magpahinga ka muna. Pautos na wika niya. Kahit na 2 beses na siyang nakaraos, mainit pa rin ang ulo niya. Kaya mabilis na din akong tumayo at naglakad palapit sa kanya. Doon ko napagtanto na may secret door nga pala tong opisina niya. Pumasok siya sa loob kaya sumunod na rin kaagad ako kung saan bumungad sa paningin kong isang kama para itong isang kwartong tulugan. Mahiga ka muna dyan. Kung gusto mong matulog gawin mo. Malamig niyang bigkas habang nakatitig sa akin. Kaagad naman ako nag-iwas at tingin sa kanya at naglakad patungo sa may bed. Ano ba talagang magiging trabaho ko sa iyo, Sir Luther? Isang sekretary ba talaga ang hanap mo? Seryosong tanong ko sa kanya. Napansin ko na naman ang pagtaas ng kabilang sulok ng labi niya at matima kong tinitigan. Alam mo ba ng squatters area na tinitirhan mo ngayon ay pag-aari ko na? Seryoso niyang tanong. Ano? Ibig mong sabihin?
Ang lugar na tinitirahan ko ay pag-aari mo na? Nagtataka kong tanong sa kanya. Yes, nadali mo. And soon, gagamitin ko ng lupa na yun at palalayasin ko na kayong lahat. Pero kung magiging masunurin ka sa akin, hindi ko muna gagawin yun. Seryoso niyang wika. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan kong tanong. Simple, manatili ka sa tabi ko. Satisfied me in bed at magiging safe ang mga kapitbahay mo sa lugar na yun. Ipagpapaliban ko muna ang project na gusto kong gawin doon as long as masatisfied mo ko sa kama. Seryoso niyang bigkas. Kagad naman nalaki ang mga mata ko sa gulat. Binablackmail mo ba ako? Sa palagay mo ba matatakot ako kung sakaling palayasin mo silang lahat? Naiinis kong tanong sa kanya. Isang malakas na pagtawa ang kaagad na namutawi sa bibig niya at seryoso kong tinitigan. Gusto ko lang namang malaman kung anong kahinaan mo, pero dahil hindi ka naman pala takot, ibang strategy na lang. How about, she will na lang? Seryoso niyang tanong. Anong ibig mo sabihin? Simple, kapag hindi ka sumunod sa gusto ko, si Will ang pagbabalingan ko ng pansin. Kayang-kaya kong pabagsakin ng lalaking yun sa isang iglap lang, Priscilla. Nakangisi niyang wika sabay hugot niya sa kanyang phone mula sa kanyang bulsa. Pumindot siya ng makailang ulit bago niya inabot sa akin. May nakaplay na isang video at ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko. Sa gulat nang makita ko na binubugbog si Will ng 3 kalalakihan. Siguro sa mga sandaling ito, nasa ospital na siya. Ginagamot ng mga doktor at ilang linggo din na hindi makakalakad dahil sa mga fractured niya sa buto. Nakangisi niyang sambit. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Hindi ko akalain na pati pala si Will ay tinarget niya. Si Will na iwalang ibang ginawa kundi ang tulungan ako. Ang sama mo. Bakit ba sobrang sama mo? Galit kong bigkas. Wala sa sariling napaupo ako sa gilid ng kama. Hindi ko akalain na sa simpleng pagsama ko kay Will kahapon ay magdudulot yun ng matinding kapahamakan dito. Ganyan ako magprotekta sa babaeng gusto ko, Priscilla. I hope na maging lesson na sa'yo mga nangyari. Kaya kong pumatay at magpapatay ng tao kapag gusto ko. Kaya tandaan mo yan, Priscilla. Seryoso niyang bigkas bago niya ako iniwan dito sa silid. Hindi ko naman mapigilan na mapahagulhol ng iyak. Hindi ko akalain na may ganitong kasama ng pag-uugali tong sa Sir Luther. Ngayon ko lang lubos na na-realize na wala naman pala talagang office works na naghihintay sa akin. Hindi niya ako tinanggap dito sa kumpanya niya para maging empleyado. Tinanggap niya ako bilang isang bed slave or parausan. Pinapahiwatig niya sa akin kanina na pwede niyang gamitin ang katawan ko kung kailan niya gusto at wala siyang pakialam sa nararamdaman ko. Ngayon pa lang natatakot na ako sa kanya. Alam kong mahirap siyang kalabanin. Sa dami ng pera at connection niya, alam ko na kahit na gustuhin ko siyang takasan ay hindi pwede. Mahanap niya pa rin ako. At baka ang mga kaibigan ko pang mapagdiskitahan niya kung sakaling mas lalo ko pa siyang galitin. Nang mapag-isa ako dito sa loob ng secret room ng opisina, hindi ko na napigilan pang mapahagulhol ng iyak. Feeling ko, isa ako napakaruming babae. Ni sa hinagap hindi ko akalain na mararanasan ko ito mula sa mga kamay ni Luther. Pero hindi. Hindi ako papayag na habang buhay akong lapastanganin ni Luther. Hindi ako papayag na magawa niya lahat ng nais niya sa akin. Pero anong habang laban ko sa kanya? Paano ko makakawala sa kanya? Wala sa sariling hinila kong kumot at itinakip sa aking katawan. Ang blouse ko ay sinira ni Luther kanina kaya ang suit ko ngayon ay tanging bra lang sa pang-itaas. Mabuti na lang talaga at hindi niya sinirang skirt ko. Gayunpaman, paano ko lalabas sa opisina nito na ganitong itsura ko? Sa naisip kong yun, muli ako napahagulhol ng iyak. Hindi ko din maiwasang maawa sa aking sarili. Mali pala talaga ang pumasok sa isang maling gawain. Dapat pala hindi na lang ako pumayag pa na makipagtali kay Luther, kapalit ng pera noon. Sana talaga, hindi ko na lang siya nakilala para hindi ko naranasan ng kalbaryo na ginagawa niya sa akin ngayon. Ang akala ko talaga'y mabait siyang tao. Siya itong palaging nasa tabi ko noong nagdadalamhati ako sa pagkawala ni Mommy. Tapos, siya palang dudurog sa buo kong pagkatao ngayon. Wala sa sariling tuluyan akong napahiga ng kama. Tulala na tumitik sa kawalan habang patuloy sa pagluha hanggang sa hindi ko na namalayan pa na nakatulog na pala ako. Nagising ako sa kiliting nararamdaman ko sa bandang gitna ng aking hita. Wala sa sariling naimulat kong aking mga mata at gano'n na lang ang gulat ko nang mapansin ko na wala ng kumot na itinakip ko sa aking katawan kanina. Nang ibaba kong aking paningin,
Doon sumalubong sa akin ang bulto ni Luther. Abala siya sa kakamukbang sa aking hiyas. Hindi ko mapigilan ang mahigpit na mapakapit sa bedsheet ng kama. Lalo na nang maramdaman ko kung paano niya paulit-ulit na laruin ang perlas ko. Nakakangilo na hindi ko maintindihan, kaya kahit na masama pa rin ang loob ko, hindi ko na napigilan pang pag-alpas ng ungol mula sa aking bibig. Galit ako sa ginawa niya sa akin kanina, pero kabaliktaran naman ang nagiging reaksyon ng katawan ko sa tuwing ginagawa niya to sa akin. Look at me, Priscilla. Look at me. Pautos niyang sambit, kaya naman kaagad kong naimulat ang aking mga mata. Sumalubong sa aking paningin ang kanyang seryosong muka habang nakatitig sa akin. Nababasa ko din sa kanyang muka ang matinding pagnanasa. Akin ka lang. Tandaan mo. Akin ka lang. Malakas niyang sambit. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang determinasyon, kaya kaagad akong tumango. Luther, yes, I'm yours. Malakas kong sambit na sinabayan ko ng paulit-ulit na pag-ungol. Ito ang mahirap sa akin. Sa tuwing nagtatalik kami, aminado ako na nagugustuhan din naman ng katawan ko ang lahat-lahat. Sa bagay, masarap din naman kasi. Sobrang sarap ni Luther. Ilang beses na paggalaw ang pinakawalan ni Luther nang sabay naming narating ang rurok sa mismong loob ng opisina niya. Hindi ko na nabilang pang makailang ulit niyang pag-angkin sa akin. Ayaw kong umalma, lalo na't ngayon pa lang unti-unti ko na nakikilala ang tunay na ugali niya. Siya yung tipo ng lalaki na hindi pwedeng kontrahin ng gusto. Siya yung tipo ng lalaki na hindi pwedeng galitin. Pahinga lang naming dalawa ang pagkain ng lunch, ni halos ayaw niya akong iwan dito sa loob ng secret room ng opisina niya. Ngayon ko lang din mas napatunayan kung gaano kahilig si Luther sa pakikipagtalik. Walang kasawa-sawa, walang kapagod-pagod, napaka-active niya pagdating sa kama. Gabi na nang sabay kaming lumabas ni Sir Luther sa loob ng kanyang opisina. Bago ng aking kasuotan, mabuti lang talaga't binilhan niya ako ng bagong damit. Kung hindi ko talaga mai-imagine ang sarili ko na maglakad palabas ng sira-sira ang aking kasuotan. Pareho na din kaming nakaligo. Nakaakbay si Sir Luther sa akin na para bang ayaw niya na talaga akong pakawalan. Ramdam ko ang pananakit ng buo kong katawan, kaya kailangan kong gumawa ng paraan para makauwi na muna ako ng bahay. Gusto kong magpahinga. Gusto kong matulog ng mahaba. Sir Luther, pwede bang sa bahay na muna ako? Mahina akong wika nang makarating kami ng kotse. Napansin ko na tigilan siya habang seryosong nakatitig sa akin. Why? Seryosong tanong niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ako sumagot. Alam niyo po ba kung bakit ako napilitang umalis ng villa kahapon? Dumating ang mami mo at pinaalis niya ako. Seryoso kong bigkas. Kailangan kong ipagtanggol ang sarili ko at ipaalam sa kanya ang punot dulo kung bakit kasama ko si Will kahapon. What? Dumating si mami sa villa? Seryoso niyang tanong. Wala sa sariling napatango ako. Wala daw kasing karapatan na magstay sa lugar na yon ang mga babaeng parausan, lalo na at ikakasal ka na. Mahinang sagot ko. Lalo ko napansin ang pamumula ng mukha niya. Nagtagis ang kanyang bagang bago niya ako pinagbuksan ng pintuan ng sasakyan at pinapasok sa loob. Kaagad naman akong tumalima. Sumakay na din siya sa tabi ko at inutusan ng driver na magmaneho. Yung cellphone at iba ko pang mga gamit nandun pa rin sa kwarto. Kung tinatawagan mo ko, hindi mo talaga ako makokontak dahil hindi ako binigyan ng mommy mo ng chance na umakyat na silid para kunin ang mga yon. Muli kong bigkas. Hindi niya ako sinagot pero ramdam ko sa ekspresyon ng mukha niya na galit siya. Nagpasya na lang ako manahimik hanggang sa mapansin kong pagtigil ng kanyang sasakyan sa harapan ng isang mamahaling restaurant. Kumain muna tayo ng dinner bago umuwi ng bahay. Seryoso niyang sambit at mabilis na bumaba ng sasakyan. Hinawakan niya pa nga ako sa aking kamay at inalalayan din na makababa ng kotse. Actually, nakikita ko dito kay Luther na sweet naman siyang tao. Gentleman din. Yun nga lang masyadong mainitin ang ulo. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin ako dahil hindi niya ako kinukulong. Hindi niya din ako sinasaktan physically. Pinapaligaya pa nga sa kama eh. Shucks, traidor talagang pakiramdam ko minsan. Nakalimutan ko na kaagad ang ginawa niyang pang-iinsulto sa akin kaninang umaga. Dahil lang maayos ang pakikitungo niya sa akin ngayon. Pagdating sa loob ng restaurant, hinayaan ko na siya na ang umorder ng makakain ko. Hindi ko din naman kabisado ang menu, kaya useless lang kung makikialam ako.
Pagka-serve ng mga pagkain, magana akong kumain. Ni-deadma ko na lang kung sa kaharap ko si Luther eh. Nakakapagod kaya ang panaggagawa niya sa katawan ko kanina. Kaya kailangan ko talaga ng energy ngayon. Deserve ko talagang kumain ng masarap na pagkain ngayon. At saka para mamaya, matutulog na lang ako. You want more? Dessert? Seryoso niyang tanong sa akin. Pwede bang mag-take out na lang ng dessert? Busog na ako eh. Nakalabi kong tanong. May narinig ako mahinang tawa mula sa kanya kaya kaagad ako napataas ng tingin kung saan napansin ko na may ngiti na nakaguhit sa labi niya habang titig na titig sa akin. Yes, nakangiti nga siya. Bakit? Anong meron? Akala ko pa naman papanindigan niyang palaging nakasimangot. Okay, lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Since aminado ko sa sarili ko na nagkamali ako, seryoso niyang bigkas bago niya tinawag ang waiter. What do you want for your dessert? Tanong niya sa akin. 2 slice of cheesecake, nakangiti kong sagot. 2 slice para kapag pumayag siya sa bahay ako, ay istag-isa kami ng friend kong Sarita. Isang buong cheesecake at sabayan niyo ng mga bestseller yung pasta. Seryosong wika ni Luther. May iba pa siyang mga pagkain tinurong na sa menu pero hindi ko na binigyang pansin. Baka naman para sa maldita niyang mommy yon. Pasalubong. Hinintay lang namin saglit ang take-out food pagkatapos noon. Muli kaming bumalik ng kotse at sumakay. Bumiyahe hanggang sa napansin kong paghinto ng sasakyan sa tapat ng makipot na iskinita pauwi ng bahay ko. Hindi ko mapigilan ang makaramdam ng tuwa. Yes, sa wakas pinakinggan niya din ang hiling ko. Pumayag din siya na umuwi ako ng bahay. Huwag kang malilate bukas sa pagpasok sa opisina. Seryoso niyang sambit. Isang alanganing pagtango ang pinakawalan ko bago ako bumaba ng kotse. Pagkababa ko nagulat na lang ako nang bigla din siyang bumaba. Inabot niya sa akin ng mga pagkain na tinake out niya kanina. Alanganin ko namang tinanggap yun. Bakit ang dami? Cheesecake lang naman ang nirequest ko kanina. Nagtataka kong tanong. For you, para sure na hindi ka malilate bukas. Good night, sweet dreams. Bigkas niya sabay haplos niya sa pisngi ko bago siya bumalik sa pagkakasakay sa loob ng kotse. Tulala tuloy ako napahakbang. Papasok na sana ako patungo sa loob ng iskinita nang makasalubong kong nakangiting Sarita. Nag-overtime ka? Nakangiti pa nitong tanong. Hindi ko tuloy malaman kung anong isasagot ko. Saan naman niya nakuha ang idea na overtime? Ay,